Mga hindi mapagkasunduan sa bahay. Hindi man lang nila sinabi na nadisgrasya ang anak nila. Ang katwiran ng anak ko, baka magalit daw ako. Nagsisisi daw po siya, ba't ako pa daw ang pangasawa ng anak niya? Ang kinukuha ko po, yung parte ng tatay ko. Wala naman kaming habol sa lupa. Kami, meron pare-pares matirahan. Mga away sa kapitbahay. Matigas po siya eh. Ang pinupuhunan namin galing lang sa utang, gininanto pa kami. Mga di maayos-ayos sa barangay. Yung anak ko po, pinasok po ng sigarilyo. Sinampal po niya ng tsinelas, magkakasama po kami sa bangkuan. Kahit po alin sa sinasabi niya, wala po akong ginagawa dyan. Mga kasong pinagharap sa Case to Face. Hindi ko napansin yung motor na mabilis yung takbo niya kasi bigla po pagkat niya, nandun na po. Sumalpok siya sa akin. Hindi kami nangihingi ng sobra, ang hinihingi namin yung sapat. Mga pangarap na hinahadlangan. Alam niyo ba na hindi ako kumakain pag day off ko? Isisave ko yun. Dapat nga po, ihuhulog ko yun sa lupa ko. Para maging akin. Si mama po kasi gusto ko po siyang mabigyan ng diploma. Yun na lang po yung kulang niya ngayon. Sayang lang yung pera natin. Parang sayang yung panahon. Mga mawawalang pinaghirapan at pinagtrabahuan. During pandemic, talaga wala na eh. Nahirapan ako. Kahit lugi, bigay ko na lang para ma-save ko yung bahay namin. Tumawag ako sa ospital, kinumusta ko po yung titulo namin. Kung hindi po namin mabayaran, ibebenta na raw po nila after years. Mga utang na hindi binabayaran. Yung incentives namin, hindi po naibibigay hanggang ngayon. Ate, baka pwede mong sapuhin mo na yung sasakyan, isanla sa inyo hanggang hindi na talaga sila nakahulog. Mga karapatang hinihingi ng payong kapatid. Mahigit 100 individual na ang ating nakaharap na nasa liksik sa mga kalsada at itinulog sa ating social media. Marami na ang mga payo at kaalaman sa batas ang ating natutunan. Pinatulan sila ng legally separated. Ibig sabihin po ba nun pwede na sila ulit magpakasal sa iba? Yes or no? No. Dahil ang ibig lang sabihin ng legal separation, nire-recognize ng batas na pwede silang hindi tumira together. Separation lang. Pero hindi void or hindi inanal ang kanilang kasal. Hindi naman nila ninanais na mag-asawa pa, basta huwag mo na akong pakialaman. Kasabay ng mga buhay na nabago at mga pangarap na nasimulan. Sa pag-assist po sa amin dito sa ospital, Sa pagtulong sa akin sa paghanap na maayos na tirahan. Sa tulong na binigay niyo sa amin sa birth certificate ng anak ko, Lahat ng iyan dito sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Humingi ng payong kapatid si Nanay Celia para mabawi sa ospital ang titulo ng kanilang lupain na naiprenda para mailabas sa ospital ang kanyang anak. Ako po magpapasalamat muna sa Panginoon po. Dahil hindi ko naman po talaga inaasahan na matawag po ako dito. Dahil yung una po na napanood ko po yung programa, yun po, naglakas loob po ako na mag-message po. Kasi po, lagi po akong nanonood sa inyong programa. Kami naman po nagpapasalamat din sa Diyos. Unang-una kasi, yung case nyo Opo. ay kaso nung maraming tao na namumblema. Diba? Kasi nga, pag meron may sakit sa pamilya, hindi mo na alam gagawin eh. Siyempre, unahin mo, mapagamot yan. So, balikan natin, Nanay, no? So, sa inyo, sino po yung nagkasakit? Yung anak ko po. Yung anak nyo po. Tapos, pabalik-balik ngayon kay ospital. Opo. Umabot ng 200,000. Magkano ho inabot nung inyong bill? Ano po, 213,000 po yung bill namin. Pero ngayon, 53 na lang. Opo, So, kasi po, hinulugan nyo po. hindi na nga po kasi sunod-sunod naman po yung naging problema po. Alam mo, isa sa naging life's work ni ate, hindi po niya hiningi, hindi po niya hinanap, pero dahil back-to-back po kasi yung karanasan niya sa may sakit. So, nung naging senador siya, abogado siya, pero naging chairman ng health. At naging life's work nga niya, hindi lang po yung immunization, yung better health facilities, yung makalabas ka nga kahit na may utang, at saka yung PhilHealth, no?
So, kaya sabi ko nga na, God's timing na nandito ka at yan ang pag-uusapan natin. Hindi po nila kami palabasin hanggat wala po kaming collateral. Kaya para makalabas po kami, para hindi na po madagdagan yung bill namin, ayun po, binigay ko na lang po yung titulo para makalabas po kami. So, nagsabi na yung ospital na pag hindi kayo nakapagbayad hanggang kailan? Ano po, tumawag ako sa ospital, kinumusta ko po yung titulo namin, nandun pa raw po. Kung hindi po namin mabayaran, ibebenta na raw po nila pag after years, kasi magpa 5 years na po itong November. Kasi nga, di ba, ang private hospitals natin ay napapatakbo dahil nga sa kita din nila sa mga pasyente. Natural, kung ang ospital ay gumagastos, let's say, ng 10 million sa pagpapatakbo ng ospital, pero ang nagbabayad 8 million lang, magsasara yun. So, since pagka-emergency, hindi mo naman iniisip na kung mahal yung ospital na yan o hindi, di ba? So, assuming magamot at pwede nang umuwi, yan na yung problema. Paano makalabas ng ospital? So, dun pumapasok yung batas na i-explain ni ate. But ang point, para makalabas ka, either bayaran mo or may promissory note ka. Pero kung may promissory note ka, pero wala ka namang in-attach of anything of value na willing ka i-mortgage, di ba? Mas malaki pa ang habulin ng ospital. Bakit? 1, may utang ka na. 2, kukuha pa sila ng abogado para demandahin ka. Pero kung meron silang nakaprenda sa kanila, ay hindi ka na kailangan habulin legally. Ibebenta na lang o i-auction yung nasayo. So, they cannot get that. Hindi pwedeng sabihin ng ospital, amin na yan, wala ka ng utang. Hindi. Ang gagawin nila, ibebenta nila yan. Let's say, mabenta ng 200,000, ibabawas yung 53,000 at saka yung cost sa pag-auction nun, isosoli sa iyo yung natira. Ang blessing nyo, nanay, blessing natin tonight, medyo affordable yung amount, yung 53,000. So para hindi ka mag-isip habang amin dinidiscuss yung legal side, no? Tutulong po kami, no? Tutulong po kami na mapunuan yon at ma-access po yung ibang assistance ng gobyerno at ng private para mabayaran yung 52,000 para hindi na i-auction yung inyong property. Maraming salamat. Yung particular niyo po na sitwasyon, huwag na ho kayong malungkot kasi tutulong nga po kami, ano? So, bali yung sasabihin ko na lang para sa kaalaman ng lahat ng nakikinig sa atin ngayon, di ba? Yun nga, nung naging chairman ako ng Committee on Health, lahat ng klaseng problema sa health system natin, nailapit talaga yan sa akin, ano? Nagawa ng batas, no? Masasabi ko talaga, Kuya Boy and Alan, ang laki na rin yung na-accomplish natin in 20 years, no? Naging senator ako in 2004. And dati, halos walang-wala ka talagang makuha sa gobyerno pag nangailangan ka ng assistance. Ngayon, napakaraming pupuntahan na meron ng mga sistema. Kahit sabihin na dati naman nagbibigay DSWD, pero hindi mo alam kung paano mo kukunin doon. Hindi mo alam kung paano ka lalapit. At kung meron wala naman equipment yung ospital. Wala. Ngayon, marami tayong Yes. ospital, may equipment na rin. So, hindi naman never maging masayang magkasakit, ano? Pero habang tumatagal, mas our health system in the country is more equipped to take care of us. Kumbaga, mas may kakayanan ang ating gobyerno, ang ating bansa, na alagaan ng may mga sakit. Dahil talagang pinilit ho natin na taon-taon, mas malaki yung makuwang budget sa health. Over the years po, kahit napondohan natin yung mga ospital, kahit na ang PhilHealth, mas maraming sakit, no, na kino-cover. Yung sabi nga ni Alan, meron pa rin kasing out-of-pocket na gastos ng pasyente. Yun ang habol namin, no? Na mabawasan yung out-of-pocket. And ang first thing na ginagawa namin, tinatawagan talaga namin yung ospital para ipaliwanag itong anti-detention law. Kasi nga bawal yun. Sa araw-araw, nakikipagdebate kayo na makaalis kayo, araw-araw, pumapatak yung metro. Nagbabayad kayo dun sa room. That's why nagkaroon tayo ng batas na ganito na bawal nga i-detain. Kaya lang kasi, ang reality niyan, Kuya Boy, kaya nabanggit ni Alan na hindi naman din mabubuhay ang mga ospital kung hindi sila mababayaran. Kaya sila ang humingi na sa batas na yan, merong guarantee or promissory note. Pag may kulang sa bayad,
may karapatan ang pasyente at ang magulang ilabas ang pasyente. At kung namatay yon, may karapatan na mag-demand na ibigay ang death certificate. Pero papipirmahin talaga kayo ng promissory note kasi utang talaga yon, hindi nawawala ng parang bula yun. But whether you are a patient na namomroblema sa bayad, meron pong pag-asa. I mean, mabigat pa rin na usapin, but I had the chance already to talk to the Secretary Herbosa, no? At yung pinag-uusapan nga namin na pag pinalakas mo yung PhilHealth at in-update mo yung bayarin doon, magiging mas maliit na yung problema ng ating mga kababayan. Di ba? Kasi kung alam mo, babayaran mo 300,000, sabihin ng PhilHealth, babayaran namin 280, mas madaling bayaran yung 20. That's why yung zero billing na malapit na tayo dati, in fact, nagagawa na sa ibang ospital, lumayo na naman. So, Nay, matutulungan po kayo ng programa. Matutulungan po kayo ng Cayetano in Action. Maraming salamat po. Dahil nataningan na ng ospital ang pag-o-auction ng lupain ni Nanay Celia, nagmadali ang Cayetano in Action na samahan siya sa San Pedro, Laguna para puntahan ang ospital kung saan nakaprenda ang lupain ng kanyang pamilya. Ini-update natin ang kanyang mga papel at sinamahan siya sa DSWD para makahingi ng assistance. At nang bisitahin nating muli si Nanay Celia, masaya niyang ipinakita sa atin ang kanilang lupain na hanggang ngayon ay nakapangalan pa rin sa kanila matapos itong matubos mula sa ospital. Naipanalo niya ang kanyang laban kasama ang alaala ng kanyang asawa at anak. Maraming salamat po sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Kailangang mangutang ni Mang Chris sa bangko para maipagawa ang pangarap na bahay ng pamilyang kanyang uuwian pagkaretiro sa pagbabarko. Ngunit dahil sa pandemya, hindi siya nakabayad at ang titulo ng lupa ay naidasyon. Ito ang hiningi ni Mang Chris sa payong kapatid. Maraming Pilipino katulad sa iyo dahil nga kailangan mangutang either to buy their house, their lot, or to maintain or pagandahin ay naiipit sa mga ganitong problema. So, hopefully makatulong. Umpisahan mo, Manong Chris, nung nangangarap ka palang magkaroon ng sariling bahay at lupa. Matagal po ako nagbarko. Hindi ako agad makapagpundar ng bahay kasi gusto ko yung makita ko siya. So, nung medyo, kaya ko na, nagpagawa ako. Pero yung pera ko hindi sapat. Napalaki ng konti. Napaganda design nyo. Oo, napalaki ng konti. Dream house talaga. Oo. Well, anyway, nandun na. Alam ka namang wala kaming bubong. After 27 months ng continuous na paghuhulog ko sa bangko, dumating yung pandemic. Mang Chris, dumating yung point na you had to borrow money from the bank. Opo. Opo, sige. Tama po. Oo. Humiram. Magkano po ang inyong loan? Nakaloan po ako ng 1.5 million. Siguro mga thrice or 4 times pa akong nakahulog. During pandemic, talaga wala na eh. Nahirapan ako. Magkano po yung inyong inuhuhulog monthly? 25,600. Parang ganun po. And supposed to be for how long po yon? January 2018 to December 2025. Okay. August 2021, binigyan nila ako ng statement of account na nag-shoot up na yung bayarin ko. Tapos yung payo nila sa akin, pumirma ka na lang, sir, ng agreement. Ang mangyayari dito, sabi niya, freeze na yung account mo. Hindi na siya magkaka-interest pa. Yung unang tanong ko, paano yung mga naihulog kong una? Wala na yon. Hindi, ganito na lang. Ito yung panibagong amount na dapat mo bayaran up to September 2022. Failure na mabayaran mo to, meron ka pang additional 1 year, 2023, pero meron lang 10% na additional. Nakipagkasundo ako sa kanila ng 1.8 million hanggang 2022 September. Ngayon, itong last year na, 2023, talagang yung tawad sa akin na 2 million, kahit lugi, bigay ko na lang para ma-save ko yung bahay namin. Nakipag-uusap ako sa kanila, way back May, nakapag-produce ako ng 2 million, gusto ko magbayad. Anyway, wala pa yung due date natin.
mukha naman pwede akong makadiscount. Tinanong daw nila ako eh. Tapos, ang sabi sa akin, dapat hindi lang yun yung pera mo. Kasi, i-transfer mo pa to. Pangalan mo ulit. Medyo problema na naman. Kasi, nabenta ko yung bahay ko, good enough para matubos ko siya sa bangko. Klaro lang, naibenta po yung bahay na para sa iyong anak ng 2 million para maibayad dito sa iyong bahay na iyong ipinapatayo sa Balayan, Yes, Tito. Batangas. So ang sabi ng bangko, yung 2 million ay hindi nila tinanggap yung 2 million. Hindi mo po. Ang sabi lang niya sa akin, hindi na mababawasan talaga, yun na lang. So, naisip ko, wag ko na lang muna kayo bayaran. Kasi gusto kong makahingi ng advice kung tama ba lahat. Para malinaw sa ating mga kababayan. So, nung stinap kasi yung loan niya at saka yung computation ng interest, yung pinapirma sa kanya, yun yung sinasabi ng maritim na dasyon. Diba? So, nung sinasabing, bigyan ka namin ng 1 year plus 1 year magbayad, hindi na tatakbo yung interest kasi hindi na to loan. Binayad mo na yung property mo for loan. But bigyan ka pa namin ng pagkakataon na makuha to, eto na lang fix ang babayaran mo. Kung hindi pumayag si Kuya Chris noon, tuloy-tuloy yung pagtaas ng interest niya. Ito ba, Mang Chris, ay alam niyo po na ipaliwanag ho sa inyo ng bangko na ito na ang estado niyo po. Hindi na ho kayo magbabayad ng buwan-buwan. Ganito ng ating agreement. Yun pong paliwanag na ito ay ililipat sa pangalan ng bangko. Na naging na dasyo na malinaw ho. sa akin. Tama ba, Kuya Alan? Naging dasyo na, hindi klaro ho sa inyo yun. Hindi, kasi wala po siya doon sa aming agreement. Normally, nagbibigay naman yan ng palugit. Kung baga din sa referee, default na dapat yan, bigyan pa natin ng 10 minutes. Pag nakamiss ka ng isa or nakamiss ka ng dalawa, yun ang default. And may So, notices, kailangan ate. alam mo yun. Tsaka may notice, excuse me, default na kayo. Baka mamaya naman naligaw lang sa mail. Did you get a letter from the bank? Okay. Wala. Okay, so the fact na... Nagpunta ako sa kanila, ang ibinigay nila sa akin, statement of account. Mali yun Ngayon, yung statement of account, doon nagmula yung panic mode. So ganito, so pagkatapos nyo mag-default, parang panibagong rules, di ba? So nag-usap ulit, so may pinapirmahan sa inyo, right? Yun yung statement of account, nagpapirma, sinabi sa'yo na eto na lang kabuuan ang babayaran mo. Tapos itong property mo, ano sinabi sa'yo tungkol dun sa property mo? Wala po, mafi-freeze lang yung price. Freeze. Pero actually, ang pinirmahan mo doon na pangalawang dokumento, yun na yung dasyon. Yun na yung dasyon. Na para sa kanila, pag ito hindi mo nabayaran sa time na additional na binigay nila sa'yo, kukunin na nila yon. But ang sabi ng Supreme Court, when in doubt, courts are generally inclined to construe a transaction purporting to be a sale as an equitable mortgage. Kasi ang equitable mortgage involves a lesser transmission of rights and interest. Yung mortgage kasi, hawak lang, kasi babalikan ko yan. It's a lesser transmission. Natutuwa ako kasi tuwan-tuwa siya na clear, di ba, na hindi. Kaya may laban ka doon kasi hindi talaga yan yung intention mo. That's why ayaw yan ng Supreme Court. So, dalawa, kuya, ang ating pwedeng gawin. One, questionin natin yung pinapirmahan sa'yo. Kaya lang, kwekwentahin din natin yung interest at saka magkano babayaran mo. And then, korte pa yan kasi baka lumaban yung bangko dahil sabihin na hindi. In-explain, eto pirma, matagal na siyang default. Second option natin, no? Pasasamahan na po namin kayo sa isa nating lawyer, kwekwentahin natin. Kung tama yung kwenta at lumampas ng konti sa 2 million na hawak mo, kami na maghahanap ng utangan mo kung 1, 2, 300,000 lang. What I meant lang, malaking pera yon. But what I meant lang, compared dun sa halaga ng bahay mo. Kasi as soon as you pay that, hawak mo na yung titulo mo eh. Mas maganda naman may loan ka na 200, 300. Kung tama yung amount na binigay ng bangko, bayaran na. Utangin na lang natin yung 200 na sobra. Pag mali yung amount, yung lawyer will argue with the bank. Na sandali lang, mali computation nyo. Kasi we did a preliminary computation around 2 million eh. Awa ng Diyos, yung timing. Ngayon, Kuya, I'm quite confident naman na pag na-compute, kung naman yung amount is reasonable at tama, then we'll help you get that additional loan. Kung namang hindi, then we'll help you na labanan yung additional na yan. Maraming salamat, Ka Chris. At yan ang tulong na maibibigay ni Kuya Alan. Naliwanagan ako doon sa dasyon. Maraming salamat, Ka Chris. Salamat po.
hinahabol na oras, agad na sinamahan ng private lawyer ng Cayetano in Action si Kuya Chris sa Calaca, Batangas para maliwanagan lalo na sa mga papeles. Matapos nito ay dumiretso na sila sa bangko para ipahatid ang intensyon ni Mang Chris na mabawi ang titulo ng kanyang lupain. Matapos nito, binalikan nating muli si Kuya Chris at para matulungan siyang maghanap ng makukuhanan ng loan para sa tax at iba pang bayarin. Naging matagumpay naman tayo dahil nakuha na ni Kuya Chris ang inilaban niyang titulo ng kanyang lupa. Ito na ang kanyang iiwang pamana sa kanyang anak. Ito po, ang titulo na kinuha ko sa bangko sa tulong ng Cayetano in Action with Tito Boy Abunda. Maraming salamat po. Teacher Elena, ano po ang inyong kwento? Concern po ako sa aking student. Si Micaela. Yes po. Kasi yung bata po is pinaaral ko po sa akin na wala pong bayad. Yung kanyang registration fee, monthly fee, sabi ko, free na. Wala na kayong bayaran kasi nakikita ko po yung sitwasyon ng kanilang buhay. Sabi ko kasi sa kanila, para matuto yung bata, paaralin nyo. Ang sagot sa akin, wala daw po birth certificate yung bata. May GC po kami para sa performance at saka sa mga announcement. Nag-chat yung mama. Sabi niya, hindi ko muna papapasukin si Micaela ngayon. Sabi ko, bakit? Kasi hindi pa kami nakakain mula pa kagabi. Maghahanap pa kami ng pagkain ngayon. Kasi hindi naman daw niya po pwedeng papasukin yung bata na hindi nakakain. Ang ginawa ko po, kinuhanan ko sila ng bigas sa tindahan at saka ng ulam. Dinalhan ko po sila sa bahay nila. Sabi ko, ayan, may pagkain na. Pwede mo na siya sigurong papasukin. Ngayon sabi ko, kung walang baon yung bata, ako nang bahala sa recess. Isang araw po nung pauwi na po kami, lumapit sa akin yung bata. Sabi niya, teacher, pinalo po ako ni Maymay. Maymay po ang tawag niya sa mama niya, and then Sam po ang tawag niya sa papa niya. So, sabi ko, sige, kausapin ko si mama mo. Sabi ko, nagsumbong yung anak mo sa akin. Pinalo mo daw siya. Sabi niya, ang kulit-kulit kasi, mga pasaway daw, matitigas ang ulo. Sabi niya, dinidisiplina niya lang naman daw. Sabi ko, hindi ganyan ang pagdisiplina sa bata. Kausapin mo. Sabi ko, May, pag nagsumbong ulit yan mamaya sa akin, wala na akong magagawa, ipapavowsy kita. Kasi, kumbaga, Tito Boy, ako kasi, bilang isang daycare teacher at nagsumbong sa akin yung bata, obligasyon ko po na protektahan yung aking estudyante. Naintindihan ko naman po yung sinabi niya sa amin. Yung time na pumunta sa sila doon, nagalit talaga ako. Kasi yung hindi niya kaya i-provide, ako ang sasalo. Kasi hindi siya gano'ng marunong makipag-usap kasi sa init din ng ulo. Kumbaga parang kasi laging nalilipasan ng kain. Bakit ka nagalit, Julius? Kakauwi ko lang din po, galing trabaho. Hindi ko rin po kasi alam yung sitwasyon nilang dalawa. Yung time na nag-uusap sila, pinakikinggan ko lang. Kasi ito mabilis masakta ko. Parang konting konting kibot lang, biglang iiyak na. Yung time na umiiyak na to, lumabas po ako para maliwanagan. Ang paliwanag ni Teacher Elena sa akin, nag-leave daw siya sa GC nang hindi nagpaalam. Sabi ko, ito kasi first time niya lang sa GC. Kasi parang hindi niya pa alam kung anong ang role doon eh. Naikwento niya rin sa akin yun, umalis siya, naguluhan siya. Sabi ko, dapat nagpaalam ka muna. Sabi, hindi naman niya alam na pwede magpaalam o pwede pumasok ulit. Pero sinabi mo ba kay Teacher Elena na ano naman ang pakialam niyo buhay namin ito? Opo. Tapos, sinabi ko po yung time na yun. Kasi nag-aaway kami yung dalawa nun kasi ang naging punto doon yung bata. Okay. Kasi yung bata, nagsusumbong kay Teacher Elena na napapalo. Napalo yung bata kasi hindi naman totally napalo, parang... Pinapalo niyo ba ang bata? Hindi naman, at parang nasigawan na, parang kasi ako naiintindihan ko na kasi pag ang bata nasisigawan mo, natotrauma din. Maylin, ano ang nais mong idagdag? Kumaba yung gutom, umiiyak yung tatlo. Siyempre, gutom ko rin ako. Nakapalo ko yung panganay ko.
Kasi po, nagtatagbibig pa po ako eh. Pero kung masusunod ka, gusto mo talaga mag-aral ang bata. Ayaw po, gusto ko po. Ako lang, yung gusto ko yung pagkulang. Bakit walang birth certificate ang inyong mga anak? Hindi lang si Micaela, pati yung dalawa niyong anak. Ako si Micaela po, sa pasok ko po ng anak. Kaya gusto pa rin ang galon ko. Sabi nila, kaya gusto doon. Yun, may upang po kayo doon. Lahat ng parents, lahat ng anak, dapat naman kumpleto yung dokumento para may incentive ang inyong barangay o city. Pagpasok nila, sabi nga ni ate, Al, bayaran na natin, tulungan na natin makakuha yan ng birth certificate. But sabi ko kay ate, bigyan ko kayo ng tulong na tingin ko at least 1 month makabuelo kayo. Siguro naman kung isang kaban bigas, tsaka konting pang-ulam, konting canned goods. Wala kang gagawin gulay, po yun. for 1 month. Siguro kung 1 month naman na masustansya kinakain nyo, kahit pa paano masosort out nyo yung ibang bagay. Yung dun sa suggestion mo, Al, na magbibigay tayo ng 1 month na tulong. Sa akin kasi bilang nanay, bago siyang panganak, so siguro dagdagan natin yung 1 buwan. Yung sabi mo nga, Kuya Boy, nung nagkita tayo dun sa labas, parang bukang bibig, pagkain, napakahirap. Di natin kayang intindihin yung gutom ang isang nanay, tapos alam mong gutom din yung mga anak mo. Maraming salamat sa'yo, Teacher Elena, na nagmalasakit ka. This is another controversial topic, ha. Babanggitin ko lang para hindi malito yung mga vowsy, ha. Sa vowsy. Bawal po ang kahit anong abuse sa mga bata. Child abuse, di ba? Republic Act 7610, and then yung violence against women and children. And that does not only go to physical abuse, kasi physical, kita mo kaagad yan, may scarring yan, may ebidensya kaagad yan. Pero katulad ng emotional abuse, di ba, yung mumura-murahin mo or yung humiliation, yung papahiyain mo yung bata, no? Sakop po yan ng child abuse or ng vowsy. In fact, yung abuse is not only yung pag may ginawa ka. Minsan, pag meron kang omission or hindi mo ginawa. Neglect, no? Dun sa bata, abuse yon. At katulad ng sinabi ni Teacher Elena naman na obligasyon din ng teacher magsumbong. Yung sa akin naman po kasi doon, yung concern ko is yung sa bata. Kasi yung bata is nagsumbong na sa akin, so kailangan kong kausapin yung parent. But after hearing Mylene na, you know, they do appreciate you, they do care about their children, yun nga, they need help lang talaga. Yes po. And you're Yun willing po. to continue to help them naman. Yes po. Ako din, talagang pasalamat ako sa katulad mo na nagmamalasakit. Sa akin lang naman kasi, balik tayo as a community. Magtulungan tayo, magmahalan tayo. Julius, tinanggap mo na nagkamali ka kay Teacher Elena at nakasagot ka ng pabalang. Nabigla lang po ako. Siguro naman ay deserve ni Teacher Elena ng isang apology mula sa'yo. Teacher Elena, humingi po ako ng pasensya at tawad sa mga nasabi ko masakit sa inyo time na yun. Nabigla lang din ako ng time na yun kasi galing din ako trabaho. Hindi ko rin naiwasan makapagbitaw ng hindi maganda. Kaya nga, akin lang, sana patawad niyo rin ako sa mga pagkakamaling nasabi ko. Tsaka marami pong salamat sa tinulong niyo sa mga anak ko. Mylene, ikaw, may nais ka bang idagdag para kay Teacher Elena? Ma'am, kakulisan ako minsan. Lumalabas ko yung ugali ko na minsan paano, pakasamahan ko. Pasalamat ako sa inyo kasi ang galing ko ako. Galing ko sinusukuha yung anak ko. Maraming salamat po. Yun lang. Teacher Elena? Sa akin kasi, kaya ko ginagawa yon para sa mga student ko. Kasi ang gusto ko po, yung kung ano yung achievement nangyari sa anak ko ngayon, gusto ko po, mga student ko, ay ganun din po ang makakamit nila. Kasi po, hindi po hadlang yung kahirapan para hindi mapaaral yung mga bata. Yun po yung gusto kong ipaintindi sa kanila na habang may tumutulong sa kanila, kailangan ang suporta lang nila sa mga anak nila ibibigay lang. Dito sa Cayetano in Action with Boy Abunda, bukod sa hangad naming maresolba ang mga kasong idinulog sa atin, layunin din nating matulungan ang mga kababayan natin sa kanilang mga suliranin. Kaya naman tulad ng ipinangako ni na Kuya Alan at Ate Pia,
muling binalikan ng programa sina Mylene at Julius upang personal na ibigay sa kanila ang birth certificate ng kanilang anak. Bukod dito, nakatanggap din sila ng bigas at fishbowl cart upang makatulong sa pangkabuhayan ng kanilang pamilya. Nagpapasalamat po kay Kuya Alan, kay Ate Pia, kay Tito Boy sa mga tulong na ibinigay nila sa amin. Maraming pong salamat sa inyo. God bless po. Narito naman ang isa pang kasong ating tinutukan. Paano nga ba kung ang iyong kapitbahay na tinuturing mo na ring nanay ay sinaktan ang iyong anak? Narito ang kwento ni na Burley, Nieves at Nanay Bebe. Ano ang iyong kwento? Sa may kapitbahay ko po na tinuring kong nanay, yung anak ko po, pinaso po ng sigarilyo. Pumunta po yung anak ko sa bahay. Tapos sabi ko po, anak, anong nangyari dyan? Sabi po ng anak, pinaso ng matanda. Sabi ko, sinong matanda? Nanay Bebe. Tapos yun, bigla po siyang pumasok sa bahay. Tapos sabi niya, Berly, hindi ko pinapaso yung anak mo. Hindi po niya inamin na siya pong nagpaso sa anak ko. Dito po sa may bandang ganto po niya pinaso. Tapos pinurot po niya. Nangingitim po yung sa braso niya. Saka po yun sa pisngi. Yun po yung kitang-kita ko talaga na kinurot po niya yung anak ko. Nagpasensya po talaga ako. Nanginginig na po ako sa galit nun, kaya pumasok na lang po ako sa bahay. Tapos hindi ko na po siya pinansin. Ngayon lang pong August, sinampal po niya ng tsinelas. Magkakasama po kami sa bangkuan. Nagkikwentuhan po kami. Kasi binaliwala ko na po yung mga ginawa niya, yung pagpaso, yung pagkurot. Tapos itong pagsampal po ng tsinelas, naulit naman. Ang ginawa ko po, hindi na naman po ako kumibo. Pinunasan ko po yung mukha ng anak ko kasi may putik nung may mga buha-buhangin po yung pisngi. Anong ginawa mo? Pumasok na lang po kami sa loob. Anak, alika na. Pumasok na tayo. Hindi ka kumibo? Hindi po ako kumibo. Hindi mo inaway si Lola? Hindi po. Nagtimpi po ako. Pero sa totoo lang, gusto ko na po talagang sagutin siya. Pero ang iniisip ko, pag sinagot ko to, baka po magtalo kami or magkasakitan. Yun po yung iniiwasan ko. Ano sana ang gusto mong mangyari, Burley? Hindi na maulit. Na mangako siya na magpasensya siya na katulad ng ginawa kong pagpapasensya. Ano ho ba ang inyong kwento? Wala po akong masasabi. Hindi po ako marunong manakit ng bata kasi marami po akong apo. Di umano'y pinaso niyo raw po ng sigarilyo yung anak ni Burley. Ano po ang inyong paliwanag? Hindi ko naman ginawa yun eh. Yung mga pagkurot doon sa bata, yung pagsampal ng tsinelas. Hindi ko po yung ginawa, sir. Kahit po alin sa sinasabi niya, wala po akong ginagawa dyan. Mahirap pong umamin na hindi naman totoo. Ginawa niya po yun. Hindi ko lang nga po alam. Ba't ako nandito eh? Hindi ko alam yan, anak. Nag-aalaga rin po ako ng anak niya pag siya naglalaba. Hindi po ako nagpapaawa dito pero hindi po ako marunong manakit ng bata. Para sa kapakanan ng magkabilang panig, minabuti ng Cayetano in Action with Boy Abunda na hindi pagharapin sina Burley at Nanay Trinidad. Unang-una, I admire yung patience. Hindi po madali na pag nakita mo nga nasaktan anak mo, but yung patience is really a virtue. Sa pagkakataon ito, hindi naman namin idadoubt yung sinasabi mo kasi hindi ka naman magsusumbong Kaya kung hindi nga po ako lumapit nasasaktan yung... dito eh, kasi masakit na po sa dibdib eh. At saka, Kuya Alan, sa FB natin si Burley nakipag-ugnayan. On the other hand, after mo marinig at makita si nanay, unang-una dinideny niya. Medyo maselan din yung kanyang sitwasyon. Hirap din. So usually, ang guest pumupunta dito para humingi ng payo, legal man, practical, moral. Pwede rin humingi ng tulong para tawagan namin yung ibang mga ahensya. Pero
Sa pagkakataon na to, nakikita ko may pagmamahal ka rin kay Lola. Anong tingin mong pwede nating solusyon? Paano masusure na hindi niya na masasaktan yung anak mo? Assuming na sinasaktan niya. Magpasensya po siya. Ganun po gawin niya. Burley, meron ka bang palagay na nawawala siya sa sarili niya o hindi niya alam yung Hindi ginagawa naman po. niya? Hindi naman. So sa Normal pananaw naman po siya. So sa pananaw Mas mo, pa nga po siya magmura eh. so yung pagkasabi niya na walang katotohanan, Hindi po totoo eh di yun. sa pananaw mo nagsisinungaling talaga siya. Nung panahon kasi nung ating mga lolo't lola, baliwala kasi yung ano. Yung kurot-kurot, Yung oo. kurot, yung Yun dun- tsinelas, nasisinturon pa eh. Baka sa kanya, hindi sakit yon kung hindi tinuturuan o lambing. Hindi po eh, kasi naduguan eh. May dugo na. Pagkakurot po niya, nadali ng kuko. Ganun talaga siya magsalita. Hindi naman po siya ganun Burley. magsalita eh. Pagka ganyan lang na kinakabahan siya. Ganyan. Pero pag sa inyo, malakas ang boses. Opo, malakas po ang boss. Saka Kahit sabi mo, tanong niyo po sa mga nagmumura pa. kapitbahay namin. Kung sa tingin mo naman nasa wasto siyang pag-iisip, sa akin simple lang eh. Kausapin ko siya bilang isang nanay na baka ho nanay, nung panahon ninyo, ganyan yung sinabi mo. Pero kasi ho, number one, hindi nyo anak yan, hindi nyo apo yan. At kahit ano pang relasyon nyo, medyo nakakasakit na ho kayo eh. Kahit i-deny niya, sasabihin ko pa rin. Bawal ho yun, nakakasama sa bata, baka ho matroma. In fact, kahit kamag-anak mo talaga siya, kunyari lang, talagang siya ang lola, I will say the same thing. Kasi being the blood relative does not give them the right. And I'm talking now to the audience. Para lang alam ng mga nanonood, criminal case po yung Yun na nga pag-aabuso sa bata. Dalawa po ang relevant laws doon, anti-child abuse law, tapos kung naman ang nang-aabuso ay may relasyon dun sa babae o sa bata, yung VAUSI naman. Violence Against Women and Children. Anyway, Burley, after natin masettle itong pinaka-importante, which is matigil na yung pananakit, we can talk about other things, yung livelihood sa lugar nyo. And of course, kung gusto mong may makausap from DSWD, to make sure na yung anak mo hindi nga natotrauma dun sa pagpaso sa kanya, pagpalo sa kanya. Pero Kuya Boy, maghihintay muna kami dito ni ni Burley habang kayo ni ate ay kakausapin. Ay, ako'y support lamang ni Yes. Ate Pia. Panoorin natin, Burley. Nanay, bebe, si Ate Pia po. Kumusta po? Good evening po. Nay, pareho ho tayong nanay. Okay lang sa inyo mag-usap tayong nanay sa nanay. Opo. Pagka may inilalapit sa akin, sinasama ko na rin po ang payo ko bilang isang abogado. Nakasulat talaga ho sa batas yung pananakit sa bata. Kahit sabihin mong sa pamamaraan ng pagdidisiplina, kandila o kaya sigarilyo, yung upos, bawal ho yun. Yun ho pinapaalam ko sa inyo para din sa inyo pong kaalaman. Pagka na-trauma ang bata, kasalanan pa ho natin yun. Bawal ho yung masigawan. Hindi naman ho bawal magpangaral ng bata. Pero yung bang may lalabas na hindi maganda sa bibig, yung mapapamura, pati ho yun, bawal ho yun. Katunayan ho niyan, dahil nga ho may aligasyon sa inyo, baka ho kailangan namin magpapunta ng DSWD para kausapin kayo. May magulang naman po, wala po akong karapatang magalit sa kanila. Mabuti naman ho yun. Sige po, siguro Kuya Boy will try to coordinate with DSWD Yes. para mabisita din yung kalagayan nyo at makatulong kami. Marami pong salamat. Salamat, Nanay. Matapos makipag-ugnayan sa ating programa, ating kumustahin ang kalagayan ni Burley at Nanay Bebe. Abangan yan. Cayetano in Action with Boy Abunda would like to thank Ensaymada from La Luna Cafe. Come home to a delicious tradition. We're located at 103 ML Quezon Avenue, Hagonoy, Taguig. Sogo, so clean, so good. Matapos na unang mapanood dito sa Cayetano in Action with Boy Abunda ang kaso ni Burley at Nanay Bebe, agad silang binisita ng programa upang bigyan ng paunang tulong. Nakatanggap si Burley ng grocery package habang si Nanay Bebe naman ay nabigyan ng gamot. Matapos ang ilang linggo, muli nating silang binalikan para ibigay ang mga naipangakong tulong sa kanila. Upang magkaroon ng dagdag kita, si Burley ay nakatanggap ng food cart para makatulong sa pangkabuhayan ng kanyang pamilya. Natulungan po kami ng Cayetano Action sa pag-aaral po ng anak ko sa pambili ng mga uniform, mga bigas, yun po. Hindi na po kami nagutom. Samantala,
Tayo naman ay nakipag-ugnayan sa DSWD para tuparin ang pangakong tulong medikal at pangangalaga sa kalusugan ni Nanay Bebe. Bukod sa matulungan sina Burley at Nanay Bebe, nakatutuwa ring malaman na may pinatunguhan ang mga payong kanilang natanggap mula kina Kuya Alan at Ate Pia dahil mas naging maayos na ang relasyon nila ngayon. Naging maayos naman po ang pakikitungo sa akin ni Nanay Trinidad. Dahil sa pinayuhan siya ni Ate Pia, ni Kuya Alan, ni Tito Boy Abunda, pinatawad ko na rin. Kasi gano'n naman po talaga, tao lang tayo nagkakamali. Masaya po ako na dumulag ako sa Cayetano Action with Boy Abunda dahil dito ay naging maayos din ang lahat. Sa mga pinayo po sa akin ni Tito Boy Abunda, ni Kuya Alan, ni Ate Pia ay naging mapagpatawad at tulungan ang anak na maging magalang, maging marespeto sa kapwa. Salamat po sa Cayetano Action with Boy Abunda dahil dito ay masayang-masaya po. Nakakatuwang makita na nagkakaayos sa mga partidong nagkakaharap sa ating programa pero mas ikinagagalak namin na kayo'y natututo, lalo na pagdating sa mga usaping legal at may kinalaman sa batas. Di ako pumayag. Pumayag ka, written consent ang sabi ng batas. Isang prinsipyo sa conflict resolution, ha? Na kung mareresolve nyo naman moving forward, huwag nyo nang balikan yung nakaraan. Sabi ng batas natin, sa civil code, may protection ang private communications. Unang-una, hindi totoo na kapag walang pangalan, hindi nyo pwedeng kasuhan. At sa mga nakaraang buwan, mas dumami pa ang ating mga kaalamang legal na nakakatulong sa mga pang-araw-araw na sitwasyong ating kinakaharap. Kaya naman ating balikan ang ilang mga karaniwang tanong ng maritim na sinagot ni na Kuya Alan at Ate Pia ng yes or no. Narito ang ilang mga karaniwang tanong tungkol sa legal tender o usaping may kinalaman sa pera at pagbabayad. Ate Pia, ito po ay isa sa mga paboritong portion ng ating palabasang maraming tao. Let's go to our first question. Kuya Alan, Ate Pia, may tanong lang po ako. Ito po kasing relo ko, binebenta ko po sa halagang 3,000 pesos. Okay naman, may bibili. Kaya lang ang problema po, gustong bayaran sa akin ng 3,000 pesos na barya. Ngayon, ang tanong ko po, pwede po ba akong pilitin na bilhin niya to at bayaran ako ng baryang 3,000 pesos? Yes or no? No. Hindi ka pwedeng pilitin. Yung pong ano yung salitang legal tender, no? So, ang barya po ay legal tender. Pag less than 1 peso, yung mamera, 5 cents, 10 cents, 25 centavos, di ba? Yun po ay legal tender hanggang 200 pesos. So, kung yan ay 195, babayaran kitang barya, wala kang choice, kailangan mong tanggapin. Yung naman pong piso pataas, 10 pesos, di ba? Hanggang 2,000 pesos. Yan po ay pinapalitan yung amount ng isang circular ng BSP, ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Kasi nga, ang tinitignan nila yung ikot ng pera, pero hindi naman yung para mangalaska ka or manginis ka. So yung legal tender, pagka less than 1 peso, yun na lang tandaan nyo, hanggang 200 pesos. Pero pagka yung mga barya that more than 1 peso more, yan po ay hanggang 2,000 pesos. Let's go to the next question. Okay. Kuya Alan, Ate Pia, utang ako sa online lending app sa isang cellphone ko. Kaso hinaharas nila ako, tinatawagan, tinatext araw-araw, inuunsulto yung pagkatao ko. Tsaka tatakutin nila ako na pupuntahan nila ako sa bahay. Pwede ba nilang gawin yun sa akin? Yes or no? Hindi ka nila pwedeng i-harass. So no, hindi nila pwedeng gawin sa iyo yon. Pero ang pwede nilang gawin, mag-follow up sa'yo at gawin ang reasonable nilang pamamaraan na mo-kolekta yung utang. Common yan na ang lenders nag-hire pa sila ng outside collectors. So sabi ng batas, as long as they do it responsibly, the list, no, kung ano yung tinuturing na bawal, unfair practices is yung may kasamang pananakot. The use of obscenities and insults. Tatakutin ka na ipapublicize nila yung pangalan mo and yung personal information na pag di ka nagbayad, bukas na bukas, lalagay ko na to sa Facebook, yung pangalan mo, bawal din yan. And then, sasabihin din nila na sasabihin namin kay ganito, kunyari, asawa mo o boss mo na ganito utang mo, bawal din yan. Bawal din silang to just yung manloko, to threaten you with in any other ways.
But this is what I find interesting. Pwede silang mag-contact sa'yo ng reasonable hours. Guess what is defined as reasonable hours? According to this, and this is Securities and Exchange Commission Memorandum Circular, pwede silang mag-umpisa tumawag sila ng alas 6 ng umaga? Parang susulatan ko ang SEC na huwag naman alas 6 ng umaga, di ba? I mean, even if you're awake at 6 o'clock, you have a reason kung ba't ka gising, di ba? Nagre-ready ka dahil papasok ka. Yung anak mo, inaasikaso mo, nagluluto ka. Huwag naman alas 6, di ba? Mga alas 9 naman. Next question. Kuya Alan, Ate Pia, umutang ako na may interest. Hindi ko kayang bayaran yung buong hulog. So kung ano lang muna yung kaya ko, yun yung binibigay ko. Nalaman ko na lahat ng binayad ko napunta sa interest at yung mismong utang hindi nabawasan. Possible po ba ito? Yes or no? Very possible, yes. Ito ginagawa ko sa buhay ko. Lahat ng bibilhin nyo na may halaga, actually kahit nga ngayon, kahit na hindi ganun ka-expensive, nag-o-offer na rin ng terms, di ba? Yung sa lalo pag may credit card ka. Lahat ng babayaran ko, nabibigyan ako ng option ng terms. Bilangin nyo yung total nun, di ba? So kunyari, yung bibilhin mo, cash price is 1,000. Sabi, pwede mong hulugan ng 1 year. Bilangin mo yon kasi baka yung total na babayaran mo 1,000, malamang yan 1,200, 1,400, 1,500. Tanungin mo yung sarili mo, kaya mo bang i-cash? Or willing kang magbayad ng 1,400? And ang unang gagawin ng company is yung interest muna yung babayaran bago sa principal. So 1,000 yung principal, 400 yung interest. So kunyari after 3 months, sabi mo magkano na kaya to, nakahulog na ako ng let's say 120 a month, di ba? Sa 3 months, 360, nasa interest pa lang yun. Wala ka pang nahulog sa principal. Bukod sa usaping pera at pagpapayad, tinalakay din natin ang ilang mga katanungang may kinalaman sa trabaho. Narito ang mga labor-related questions ng Maritim na sinagot ni na Kuya Alan at Ate Pia ng yes or no. Kuya Alan, Ate Pia, yung kapitbahay kong kasambahay, tinatanong niya sa akin kung sa Pasko ba ay may karapatan siyang makatanggap ng 13th month pay niya dahil gusto niyang magpadala sa probinsya nila ng pera. Yes or no? Yes. Makakatanggap siya kasi very explicit yan sa batas sa kasambahay. So yun po parati ang sinasabi ni ate na kinukote si tatay, di ba? Huwag magpapi, alamin ng batas. So pag hindi mo kasi alam, Kuya Boy, baka hindi mo singilin eh. Pero ang kasambahay, kasama po sila sa required sa batas ng 13th month pay. Klaro. Next question. Kuya Alan, Ate Pia, meron po akong tanong kasi yung dami kong followers sa Facebook dahil sa Kaitanin Action ni Boy. Yun, no? 14 na sila kayo. 14 na. Yung isa po, dahil meron tayong ganitong programa, nagpapatanong sa akin, meron daw siyang kaibigan na tapos na yung probationary work sa kanyang pinapasukan, pero pinapapasok pa rin siya. Ang tanong niya po, regular employee na po ba siya? Yes or no? Yes. So pagka natapos na yung probationary period at hindi ka sinabihan na ito yung mga dahilan kung bakit ka hindi pumasa o tinanggal ka na, tuloy-tuloy kang pinapapasok, tinuturing na batas yun na regular ka na. So, congratulations sa kaibigan mo. Yes. Regular na siya sa trabaho. Next. Kuya Alan, Ate Pia, ako naman may kumpare na entitled sa paternity leave na binibigay ng batas. So, ito ang tanong. Wala daw siyang balak gamitin yon. Pero pwede daw niya bang i-convert ito sa pera? Okay. Dalawa isasagot ko doon, isa kay ate, ha? Hindi niya pwede i-convert. Paid yon, hindi niya convert. Okay? Pangalawa, may bill po tayo. No? May proposal tayo na maging 30 days. Okay. Pero doon sa sabi niyang wala siyang balak na gamitin yon. Ate, ano masasabi mo doon? May idea ka ba kung ba't wala siyang balak na gamitin yon? Wala po siyang sinabi. Oo nga, okay. Yung tanong ko kasi, kaya ganon, kasi may theory si Alan, which I agree with, na karamihan ng mag-asawa gugustuhin magtrabaho kasi nga, kailangan ng kita. Right? Ako naman sasabihin ko, pero ang kagandahan ng batas natin, paid leave nga yan. Paid leave yan para matulungan mo yung asawa mo. Right. Nanganak na ako. So, ang lalaki hindi niya na-experience yan. Hindi ka makagalaw, napakasakit. So, kailangan din natin ma-educate ang mga kalalakihan na tulungan nyo kami.
Di ba? Tulungan nyo kami at syempre gusto din namin kusa. Yes. Kaya nga ako, ang ano ko is, bakit kaya? Kasi gusto ko rin na gamitin mo, tulungan mo yung asawa mo. So my point is, kailangan ng tulong and that's why paternity leave is important. Dinidiin natin yan so that makatulong ang lalaki sa gawain sa bahay and sa childcare. Kaya balikan natin ha, paid yan. Yes. So, gamitin niya kasi hindi naman siya absent. Hindi madadagdagan yung kanyang sweldo by going to work that day. Mga katanungang may kinalaman sa kasal at pakikipagrelasyon. Tatanong siya kung pwede ba daw siyang magdemanda ng violence against women or children or VAUSI against dun sa partner niya. Yes or no? Kasi matagal na akong iniwan ng asawa ko. Ngayon, gusto ko na po ulit magpakasal. Ngayon, pwede ko po ba itong gawin? Naghiwala yung dalawang bidang mag-asawa through divorce. Pwede rin bang gawin din yun dito sa Pilipinas? Yan naman ang mga tanong na sasagutin ni na Kuya Alan at Ate Pia dito lang sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Dito sa Cayetano in Action with Boy Abunda, mag-asawa, mag-partner, at magkarelasyon ang ilan sa mga dumudulog sa atin. Kaya naman ang mga katanungang legal ng maritim tungkol sa marriage and relationships, sinagot din ni na Kuya Alan at Ate Pia. Muli nating balikan ang ilan sa mga ito na kanilang sinagot ng yes or no. Ate Pia, Kuya Alan, kasi matagal na akong iniwan ng asawa ko. Ngayon, pinagpalit niya na ako sa ibang lalaki. Ngayon, gusto ko na po ulit magpakasal. Ngayon, pwede ko po ba itong gawin kahit dahil totally matagal niya na akong inabandona ng aking asawa? The answer is no. So when you say asawa mo and what you mean is legally kayong kasal, so kahit na meron na siyang iba, kahit matagal kayo hindi nagkikita, kahit na abandon na, kasal pa rin kayo. 'Di ba? So kung kasal pa rin kayo, hindi ka capacitated, no, na mag-asawa ulit. Just to add lang, unless magfa-file ka ng kaso na annulment ng marriage. No? But the point kasi is may process yon. I-decide ng judge kung yung annulment mo, which the most usual cause is yung psychological incapacity, yung isa sa inyo walang kakayanan to perform their function, then baka pumasok yun. But ang tanong mo was more simple eh. Based on yung situation, pwede bang, hindi, you need a declaration na hindi ka nakasal. Kasi sa ngayon, kasal ka pa. Okay. Ako po, Kuya Alan, Ate Pia, ang dami kong followers. Nagpapatanong na naman yung mga followers ko. Pakahirap ng buhay. Ngayon, yung follower ko po, nagpapatanong siya, nasa isang lesbian relationship po siya. Ngayon, may mga pagkakataon po na binubugbog siya ng partner niya. Tatanong siya kung pwede ba daw siyang magdemanda ng violence against women or children or VAUSI against dun sa partner niya. Yes or no? Ang answer is yes. Pero we had to discuss to be sure na ma-covered yun. Kasi ang normal, di ba, ang pangalan ng title is Violence Against Women and Children. So nung sinabi mong LGBT, teka, women and children. So, teka, woman ba siya? Pero ang sabi kasi sa batas is any person who commits an act against a woman na asawa niya, former asawa niya, o karelasyon niya, o anak. Kaya sinabing any person. So kaya yung any person na yon, normally ang iisipin mo is lalaki because inulo ko pa, sabi ko, this law was 20 years ago. I don't know kung naisip pa nila yon, no? Pero kung LGBT siya, pero ang nasaktan niya is a woman or the child, then it's covered. Salamat po. Ang next na katanungan, Kuya Alan, Ate Pia, meron kasi ako napanood na recent movie kung saan naghiwala yung dalawang bidang mag-asawa through divorce at nagpermahan sila ng papeles. Paano naging parehong bida yun kung naghiwalay? Ako. Ang tanong ko po, pwede rin bang gawin din yun dito sa Pilipinas? Yes or no? Pirmahan lang, no. Pero
Kahit nga pirma, kahit ano, wala nga tayong divorce. So, no talaga, kahit sa anong paraan. Napanood ko yan, pero marami yung eksena sa sine, di ba? Napapadalahan lang ng sulat. Yes. Tapos pag ni-receive mo, yun yung mga drama-drama, na kung pipirma ka. Tapos pipirma ka, i-mail mo ulit. Tapos magbabago isip mo, hanapin mo sa mailbox. Walang ganun sa Pilipinas. Maraming salamat sa inyong mga katanungan at marami tayong natutunan. Tunay ngang marami tayong natututunan sa iba't ibang kwento ng ating mga kababayan. Pero higit sa mga payong legal na ibinahagi ni na Kuya Alan at Ate Pia, naway natuto rin tayong magpakumbaba. Nahingi po ako sa inyo ng pasensya. Salamat kahit marami ako ng kasalanan sa inyo. Hindi niyo pinababayaan yung mga apo niyo. Magmahalan. Minahal ko naman po siya talaga. Konting yakapan naman po tayo. Magpasalamat. Basta maraming salamat po. Hindi naman po ako nagtanim ng sama ng loob sa iyo. Magpatawad. Tay, si Ruel at saka si Victorino, nagkaayos na. At pahalagahan ang ugnayan natin sa ating pamilya, kaibigan, at maging sa ating mga kapitbahay. Kaya naman sa patuloy nating pag-aksyon, makakaasa kayong patuloy rin ang pagtulong at pagbibigay ng kaalaman ni na Kuya Alan. Kung tayo may legal na kaalaman, mas mailalaban natin ang ating karapatan. Ate Pia. Huwag magpa-apil. Alamin ang batas. At Tito Boy. Kung tayo sa tama, dahil sa batas, wala tayong kawalan. Mga bagong kasong ating susolusyonan. Mga mahahalagang payo para sa mga naghahanap ng kalinawan, mga bagong kaalamang legal, at mga bagong pasasalamatan. At patuloy rin ang pagbibigay saya sa ating mga kababayan. Lahat ng yan sa panibagong season ng Legal Action Show na palaging tinututukan. Ito ang Cayetano in Action with Boy Abunda.